Madalas lapitan ng mga nangangailangan sina mayor at vice mayor. Ika nga nila hanggang sa pagnininong ng kasal at binyag kasama sa listahan sina mayor at vice. Kitang-kita na higit pa sa pagiging magulang ang inaasahan sa mga posisyong ito. Kaya dapat nakilatisin ang mga aplikante para masiguro na tama ang mga pinunong lalapitan natin, yung siguradong pakikinggan ng hinaing ng bayan. Magandang araw, ako si Robert Tan at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Manatiling nakatutok para sa panayam ni Cathy San Gabriel sa mga tumatakbong mayor at vice mayor sa iba't ibang lugar, abangan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Noong 2009, ang lungsod ng Makati ang ikalawang syudad na may pinakamalaking kita sa buong taon na umaabot sa halos 8.95 billion pesos. Pumapakalawa ito sa lungsod ng Quezon. Ang Caloocan naman ay higit sa 3.7 billion pesos sa parehong taon na siya namang ikapito sa mga lungsod na may pinakamalaking kita sa taong 2009. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Hatid sa inyo ng media ng bayan na pinagsanib pwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, Youth Vote Philippines, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Para sa mga gustong sumali sa aming talakayan, magpadala lamang ng mensahe o katanungan sa aming Facebook page sa www.facebook.com/Hatol ng Bayan 2013 o kaya ay mag-tweet sa @Hatol2013. Puntahan na natin si Cathy San Gabriel kasama ang ating mga bisitang kandidato. Cathy? Salamat, Robert. Kasama natin ngayon ang tumatakbong alkalde sa isa sa pinakamayamang lungsod sa Pilipinas, ang Makati. Siya po si Attorney Rene Bondal, isang independent candidate at dating chairman ng Barangay Palanan, Makati. Ang isa pa nating bisita ay si Ginoong Antonio Nani Almeda na kumakandidato naman sa Caloocan sa ilalim ng United Nationalist Alliance Party. Welcome po sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Magandang hapon. Attorney Rene, kayo po ay tumatakbo bilang alkalde sa Makati. Bakit po sa pagka-alkalde ang inyong tinakbuhan at hindi po isang barangay chairman katulad ng dati? Una po, kailangan magkaroon ng alternatibo ang aming mamamayan sa Makati. Nung pong malapit ng nagpopormahan na, parang lumalabas na wala atang gustong lumaban sa nakaupong mayor po ngayon sa amin. Humihingi ng pagbabago ang aming mamamayan. Kaya po, inaalay na ko ang aking sarili bilang isang alternatibo po sa aming lungsod. Ikaw, Nani, bakit ka tumatakbong vice mayor ng Caloocan City? Nung ako ay inalok ng aking running mate, si Mayor Oka Malapitan, at gusto niyang bigyan ng bagong muka ang Caloocan, sabi niya kailangan niya ng new blood or new face in local politics. At gustuhan ko naman ng kanyang plataforma. So ako'y sumang-ayon na sumama sa kanya as his vice mayor. Kayong dalawa, sinasabi niyo nga, bagong dugo, bagong muka sa inyong tinatakbuhan. Hindi ba kayo pinanghihinaan ng loob? We all know that Makati has been Binay country for the longest time, Rene. Yeah. Opo. Ay, hindi ho. Actually, ngayon, maganda ho ang laban sa amin. While it is now turned as a Binay country, pero alam niyo po, mula 1987, nagkaroon tayo ng local elections after the enactment of the Constitution, after the Revolution. Laging nahahati ang boto ng opposition sa amin. Katulad kamakailan lang noong 2010, dalawang oposisyon ang pumigura eh. Pero pag pinagsama ang boto ng dalawa, mas mahigit dun sa boto ng mga nanunungkulan ngayon. Maganda po ang oportunidad ngayon sa Makati sapagkat
one-on-one lang ho ito isa't isa. So, ako po ay naniniwala ng lahat ng mga taong gusto na ho ng pagbabago, mapagsasama-sama po namin sa isang bandera lang po. And ikaw, Nani, no, sinasabi nila lagi na ang Echeverry ang may hawak ng Caloocan. Ano ang palagay nyo tungkol dito? Alam mo, Kathy, if you will look at the history of Caloocan, lahat ng tumatakbong mayor doon, nakaka 9 years. Pero lahat ng eleksyon after 9 years na sinusubukan nilang ipalit ng kanilang mga kamag-anak, natatalo sila. Let's look at the time of Malonzo. After 9 years, ipinalit niya yung kanyang asawa, natalo siya ni Echeverry. No? And now, history will repeat itself again. Recom Echeverry is trying to make his son as the replacement mayor. I believe that my mayor will be able to defeat the Echeverrys right now. Pero batikan na rin naman sa politika sa Caloocan si Malapitan. Of course. Actually, Kathy, history in the making to. The only politician in Caloocan that served as a councilor, as a vice mayor, as a 3-term congressman, and now he will enter into the city hall as mayor. And pag-usapan naman natin yung inyong track record sa serbisyo publiko po ay naging barangay chairman. Ano po yung mga accomplishments nyo, Rene? Marami po. Sa anti-drug problem namin sa drug problem namin sa Palanan nung ako ang barangay chairman. Bukod sa ako yata ang pinakamaraming napakulong ng mga pusher, marami rin po ako napadala sa rehab. Kami po ang pinakamalinis na barangay noon. Pero mas importante po, alam nyo, hindi lang naman ang nanay ko naging chief ng health department. Ang tatay ko ay matagal din naging barangay chairman sa Palanan. Ako ay nakadalawang term. Pero kahit minsan, wala ho nagparatang sa amin na kami ay may ninakaw sa kabanang bayan. Hindi po sa katulad sa kalabang ko. Pero marahil, marami din po ang magsasabi na iba ang pagpapalakad sa barangay sa isang syudad. Totoo po yun. And I agree. But my experience is, ako po bilang abogado, marami na rin po akong mga naging kliyente ng mga namumuno, hindi lang po ng mga lungsod, kundi mga probinsya. Nakita ko na po paano magpatakbo niyan. Kaya po, nakakapagsabi ng tapat sa aming mga kababayan na kaya ko na po maging mayor ng Makati. Balikan ko lang yung sinabi mo tungkol sa iyong kalaban. Are you saying po na you're alleging that the incumbent has stolen from the coffers? Hindi naman po sa kasalukuyan sinasabi ko hayagang pagnanakaw. Pero ginagamit po nila ang kabanang bayan, lalo na sa ngayong halalan. Paano po nyo nasabi yun? Aba, marami hong pinapasweldo ngayon, biglaan sa Makati. Ang lahat ho ng barangay chairman, mga kagawad, tapos bawat mga barangay po, kumukuha sila ng mga leaders, pinapasweldo nila ng 3,000 kada buwan. Kailan pa ho yun? Saan ho nila kinukuha yung pera yun? Nani, ikaw, meron ka bang history o track record sa serbisyo publiko? Yeah, Kathy, nagsilbi ako bilang isang chief of staff ng isang kongresista mula 2004 2010. So masasabi ko na ako'y nakahanda sa hamon ng responsibilidad ng pagiging isang vice mayor, it being a legislative function. Sanay tayong umakda at gumawa ng mga panukalang batas para sa aking boss nung ako'y nagsisilbi bilang isang chief of staff. Can you tell us more about yung lugar po na inyong tinatakbuhan? Like yung source of income ng inyong syudad at yung geographic location, population. Sa inyo po, Rene. Kami po sa Makati, meron po kaming rehistradong mga 400,000 plus na voters po. Ang laging nakikita ng buong bansa yung magandang Makati. Yun pong Ayala Avenue na malalaki ang mga building. Ang hindi ho nakikita ng mga ating mga kababayan, yung tunay na Makati. Yun hong mga nandoon sa mga information namin, doon sa mga tabing ilog, doon po sa mga loob-loob ng mga barangay, katulad ng mga EMBO barangays namin sa District 2. Sa akin lang pong barangay, sa Barangay Palanan po. Nandiyan po ang mga kababayan ko sa Querenal at Puerto Rico, na talaga ho naman ang pamumuhay ay napakahirap.
Caloocan naman po. Kathy, siguro masasabi ko sa Caloocan, we have registered voter of almost 700,000. Buti pa ang Makati, merong Ayala Avenue yung pwedeng pag-usapan. Pero would you believe, Kathy, sa Caloocan, wala man lang Starbucks. Wala man lang kaming SM. Wala man lang mall na kahit ano. Talagang depressed ang Caloocan ngayon. Nag-aalisan pa ang mga negosyante. Kung pupunta ka sa Rizal Avenue, yung tinatawag naming pinaka-avenida namin noong araw, makikita mo sobra sa kalahati ng mga establishmento ay nag-aalisan sa Caloocan ng mga negosyante ngayon. Ang mga malalaking industriya ay lumilipat ng Valenzuela, Malabon. Kaya palagay ko, we need a new blood, a new face in the leadership of the City Hall. Base dun sa nasabi po ninyong dalawa, Nani and Rene, lumilitaw na kahirapan ng isa sa mga pangunahing problema sa Makati at maging sa Caloocan. Paano nyo ninanais solusyonan ito? Let's start with you, Rene. Sa amin po, una, hindi po kami naniniwala dun sa ginagawa ngayon na giba tapon sa kung saan saang lugar. Marami yung... Giba tapon, paano katulad pakipaliwanag? po ng ginagawa po nung ngayon pong nanunungkulan, nung napabalita ho yung Guatemala. Sabi nila magtatayo sila ng court at saka barangay hall, etc. No? Pero giniba nila noong Setyembre, hanggang ngayon bakanting lote pa. Yung mga tao dinala nila sa Kalawan, Laguna. Pagdating doon, walang trabaho, walang tubig, walang ilaw. Ano ginawa ng mga tao? Asan ngayon? Yun, natutulog na sa mga bangkay-bangketa. Ganyan na nangyayari sa Barangay Tejeros, Barangay Carmona, Barangay Palanan, Barangay San Isidro, Barangay Bangkal. Ang dami yung ganyan na pangyayari. Ngayon, sa amin, may dapat gamitin ng kaban ng bayan para pagpapaunlad ng buhay ng aming mamamayan. Magkaroon kami ng housing program na on-site development na pinopromote ngayon ng ating pamahalaan at saka ng urban poor. Pagkatapos, bigyan sila ng karapatang pagkakataon para magkaroon ng sarili nilang maliliit na negosyo. Ganun po ang aming mga plano. Nani. Alam mo, Kathy, sa amin naman, I think within Metro Manila kami ang pinakamataas ang poverty rate. When we go to District 2, nandyan yung dagat-dagatan. Marami pa rin tao, pamilya na namumuhay sa below poverty line, poverty level. Pumunta ka ng Bagong Silang sa North Caloocan. And then, kaya ang crime rate namin napakataas. Kami ay biktima ng pinakadalawang krimen na masasabi mong pinakamalalang krimen na makikita mo sa isang syudad, ang krimen na dulot ng droga at krimen ng korupsyon. So, tumakbo ng matagal ng Caloocan na walang plano. Walang plano. And I would say, I am from Caloocan, I am very dissatisfied about the basic services. No? Mapa edukasyon, eskwelahan ng bata, lalo na sa District 2, health services. Buti nga sa Makati, meron silang mga yellow card na tinatawag para sa mga indigent. Sa Caloocan, wala. Wala. Ospital na pinatatakbo ng syudad, kung tawagin, pinalitan ng taong bayan ng pangalan. Ang pangalan niyan ay Diosdado Macapagal Hospital. Ngayon, ang tawag na nila Diosdedo Macapagal Hospital. Ultimo Bulak, toilet ni Reliseta para bilhin sa labas ng ospital. So, where can we go now? I mean, tumakbo ang Caloocan sa mahabang panahon, under 9 years of Echeverry, walang nangyari. Walang nangyari. Kayo po ay independent candidate. Ikaw, Nani, anong partido mo? I am running under United Nationalist Alliance. Gusto naming malaman ng taong bayan kung paano kayo nangangalap ng pondo dahil mahal po ang mga kampanya. Apo. Unahin po natin sa iyo, Rene. Kami po, nagdadasal na lang po kami araw-araw na mayroong mga mabubuting mamamayan sa Makati na magbibigay sa amin ng konting tulong. Ayun naman po ang nangyayari. Mayroong magbibigay ng konting t-shirt, may magbibigay ng konting panggastos. Pinagkakasya-kasya na lang po namin yun. Wala po kaming sinasabing war chest na panlaban sa malaking kaperahan ng aming lungsod. Kaya, pero ang mas mahalaga po, nararamdaman po namin na tuwing kami ay lumalatag sa mga barabarangay, sumisenyas po mga tao sa amin ng puso
at nalalaman po namin at pinapakiusap po namin, ay pagdasal po kami. Dahil kahit wala kaming ganung mga yaman, paninindigan at prinsipyo naman ang aming inaalay. Nani? Ako, Kathy, medyo I would consider myself maswerte because nung ako'y inimbita ng aking mayor, yung kanyang makinarya ay nakalatag na hanggang grassroots. No? So ako, pinoproblema ko na lang on my own team, logistics, at mga posters. Meron naman tayong konting negosyong naitabi para pantustus doon. At yung partido naman namin lokal ay isa ang bahalang magpatakbo ng aming kampanya sa buong lungsod ng Caloocan. So, Mamaya, marami pa po tayong tatalakayin. Magpapatuloy po ang paghahanda para sa hatol ng bayan. Ang San Jose del Monte ay naging ganap na lungsod noong ika-10 ng Setyembre 2000 sa bisa ng Republic Act 8797. Ang San Jose del Monte ay may populasyon na halos kalahating milyon at ngayon ay kinikilala bilang urbanisadong lungsod na may klasipikasyong third-class city ayon sa taunang kita nito. Nagbabalik ang paghahanda para sa hatol ng bayan, hatid sa inyo ng media ng bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At narito naman ang katanungan mula sa ating taga-subaybay. Ito ay mula kay Robin ng Batangas para sa lahat ng ating bisitang kandidato. May tiwala po ba kayo sa automated election ngayong May 2013? At bakit? I-like ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Para naman sa sagot ng ating mga bisita, balikan natin si Cathy San Gabriel. Cathy? Maraming salamat. At kasama pa rin natin ang mayoralty candidate ng Makati na si Attorney Rene Bondal at candidate for Vice Mayor si Ginoong Nani Almeda para naman po sa Caloocan City. Ano po yung kasagutan nyo doon sa tanong ng ating manonood? Naniniwala daw po ba kayo sa integridad ng automated elections? Attorney Rene. Ako po, we have no choice. We have to believe in that. Kailangan maniwala tayo dyan na patas yan, na parehas ang magiging resulta niyan. Kasi hindi na po natin pwedeng balikan yung mga dating style ng pagbilang ng boto eh. Lalo hong nagiging violente noon at saka ang tagal bago magkaroon ng resulta. Ako po, since nandiyan na yan, kailangan pagbutihin na lang natin po. Ang kailangan lang naman talaga niyan ma-explain sa taong bayan at sa mga stakeholders diyan sa larangan ng automated election system na yan kung paano lahat ang sistema. Sa Caloocan naman po. ako, Kathy, yan ay isang produkto ng isang batas eh. No? So, whether I like it or not, I have to respect that. Kung ano man ang maging loopholes niyan, ano man ang mga doubts na pwede natin tingnan or ipukul sa kanila sa automated system, wala na tayong magagawa, batas na yan. So, ang sa amin, sa Caloocan, ine-educate na lang namin ng mga tao kung paano bumoto ng maaga, at yung aming mga watcher ay pinapag-usapan namin maging masigasig para sa kung anumang anomalya or anumang irregularidad na mangyayari. Let's talk about the COMELEC campaign rules. Kasi marami po sa mga nahuhuling violators ay mula dun sa mga local government candidates. How are you dealing with the COMELEC rules, Attorney? Kami po comply, and comply. At kami rin ay nagbabantay yung mga kalaban. Alam niyo po, napapabor po sa mga mahihirap na kandidato na katulad namin ang mahigpit na pag-i-implement ng COMELEC rules. Kaya sa amin po, nasisiyahan kami na masigasig po ang COMELEC ngayon sa pagpapatupad ng mga anti-EPAL, etc. etc. Ganun po. Nani. Unang-una, sineminar namin ng gusto ang aming mga logistics team o yung mga operation digit namin tungkol sa COMELEC resolution. Kaya nga nasabi ni Rene, mas pabor sa aming mahihirap na mga kandidato yan. Dahil dun sa Caloocan, Cathy, yun ang EPAL capital of the Philippines. No? Bakit po? Doon maraming manananggal doon eh. Manananggal na. Manananggal ng poster. So, sana hanggang manananggal na lang sila ng poster, wag na lang sila maging aswang. Aswang ng pambili ng boto pagdating ng araw. Pero ganun pa man din, kami ay
Simple lang naman yung COMELEC rules, no? So, in-educate lang namin yung aming mga tao na tayo sumunod dito. At sa pagbabantay naman sa aming mga kalaban, meron din kaming inassign na isang team doon, mga abogado, para evaluate kung merong violations. At tingin ko, marami ng violations na nangyayari. Let's talk about campaign strategy. Lagi nga sinasabi kasi merong advantage yung incumbent. Although yung sa inyo po ay hindi incumbent, but it's just as good as that dahil anak po ng incumbent. How do you deal with the campaign? Kami po traditional, house to house, flesh to flesh. Kailangan magpawis ka, magpagod ka, pakita mo sa taong bayan na pinaghihirapan mo at karapat-dapat kang iboto ngayong halalan. Sa Makati po, akala nyo puro straight lang ang mga daan. Pag napunta po kayo sa Pembo, Isrembo, Sembo, puro malabunduking lugar po yun. At may mga inakyat po kami doon. Sinasabi ng taong bayan doon na po umakyat dito, kayo po mananalo. Ganun po. Kaya naghihirap po kami. Kayo po, Nani. Sa amin din, Kathy, ganun din siguro. Nothing beats house to house. Nothing beats makamayan mo ang tao. But aside from that, we hold our caucuses since a year ago. So, ang aming grassroots level na campaign ay nangyari more than a year ago pa. So, I think during the campaign trail, during the official campaign trail, nakahanda na kami para i-second round na lang namin yung aming mga nadaanan at mailatag yung aming nailatag na namin plataforma namin Babalikan na lang namin yung mga nilatagan namin, papaalala namin sa kanila at higit sa lahat, pinapaalala na lang namin sa kanila na huwag silang bumigay sa vote buying. Yan. Ang Makati po, tahimik, pero ang Caloocan, isa po sa mga COMELEC areas of concern or otherwise, as we know, hotspot. How are you dealing with this? Kamusta na ang rivalry sa Caloocan? Alam mo naman sa Caloocan, Kathy, anak sa ama, ama sa anak ang labanan, no? I'm talking of my mayor, Oka Malapitan, running against R.J. Echeverry, the son of the incumbent mayor, Recom Echeverry, who is now running as congressman in the 1st District, as against the son naman of Oka Malapitan, our number 1 councilor, si Along Malapitan. So matindi ang rivalry ng konti, no? Matindi ang rivalry lalo na sa District 1, no? Kasi nandun yung rivalry ng congressman race, no? Sabi nga sa iyo, ako medyo nagugulat ako ngayon dahil hindi ako sanay nung tinatanggal ang poster ko Yung konting perang ibinibili natin yan, matatanggal pa out of kumbaga hindi ko maisip ba't nila ginagawa yun. Nagkakasakitan na kami ron actually. Kathy, to be specific, na-feature na kami ng ilang beses sa news on the other stations na yung mga tao namin, mga followers namin, supporters namin, sinasaktan na nila. No? Just because sinisita sila pag tinatanggal yung mga posters. Ama sa anak, anak sa ama. Parang teleserye. Teleserye to. May makakasama pa po tayong isang kandidato sa pagka-vice mayor sa pagbabalik po yan ng paghahanda para sa hatol ng bayan. Noong 2012, hinikayat ng Department of Budget and Management ang mga lokal na pamahalaan upang sumailalim sa bottom-up budgeting process. Hinihikayat nito ang mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa mga civil society organizations. Ito ay upang isama sa kabuuang budget ng bayan o lungsod ang mga gastusin para sa mga programang pang-edukasyon, kalusugan, pabahay at pagbawas ng kahirapan. Inaasahan sa prosesong ito, higit na matutugunan ng pamahalaan ang sitwasyon at serbisyong panlipunan sa pamamagitan ng karampatang alokasyon sa mga budget sa mga lokal na pamahalaan. Nagbabalik ang paghahanda para sa hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami po ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Kasama pa rin po natin ang mayoralty candidate ng Makati na si Attorney Rene Bondal at candidate for Vice Mayor ng Caloocan City, Ginoong Nani Almeda. We are joined by Mr. Glenn Villano, tumatakbo po sa San Jose del Monte bilang Vice Mayor sa ilalim po ng Liberal Party.
Meron po akong ilang mga concerns, mga problema po na kinakaharap ng ating taong bayan at nais ko pong malaman kung paano nyo pinaplanong solusyonan ang mga problemang ito. Unang-una po, poverty reduction. Opo. Attorney Rene. Kami po sa Makati, bagamat ako'y independyente, nasa ilalim ko po ang Partido Liberal na pinamumunuan ng Vice Mayor Kid Peña. Kami po ay naniniwala na dapat makarating na po sa aming lungsod ang matuwid na landas na sinasabi ng ating Pangulo. Stop corruption. We failed in the compliance with the red tape law. Kailangan full compliance kami sa anti-red tape. Pagkatapos, ang malungkot po sa amin, ang aming yaman ay kung saan-saan po napupunta. Marami pong naghihirap sa Makati. Dapat ang yaman ng Makati ay para muna sa taga Makati. Gaya ng nasabi ko kanina, gusto namin magkaroon ng on-site development para magkaroon ng disenteng pamamahay ang aming mahihirap at bigyan sila ng pagkakataon magkaroon ng mga hanap buhay. Sa paaralan naman po, iisa lang ang Universidad ng Makati nandun pa sa District 2. Kalaban namin ng Taguig, baka mawala pa sa amin. Kailangan ng District 1 magkaroon ng sariling kolehiyo rin. Alam nyo, sa Makati, nakakaawa po. Pinagyayabang na may ospital kami, pero ano nangyayari? Karamihan sa amin, tumatakbo pa sa ospital ni Mayor Lim dun sa may Santa Ana. Nakikiamot Bakit kami. po? Nakikiamot po kami sa ibang ospital dahil hindi makapag-serbisyo ng maganda ang iisang ospital sa Makati. Gaya ni Mayor Lim, gusto namin dalawang ospital. Isa sa Distrito 1, isa sa Distrito 2. Nang sa gayon, parehong makapag-serbisyo ng Alright. maganda. Okay. Nani? Poverty reduction and urban poor. Sa amin sa Caloocan, it's a comprehensive problem. First, siguro ibalik namin muna yung basic services sa tao. Yung ospital, meron kami sa isang ospital na lokal, pero hindi maserbisyohan ang kinasasakupan namin. No? Kulang sa pondo, although maraming mayaman ng Caloocan, we have a total budget of 3.5 billion yearly. Pero 130 million lang ang naiba-budget sa health services. So napakalayo ng disparity kung tutuusin natin. No? Edukasyon, marami sa amin ang hindi na nakakatuloy sa college. Buti pa ang Makati, meron silang universidad na pinag-uusapan. Sa amin, ang Universidad ng Caloocan, out of the 30,000 graduates every year, 3,000 lang ang kayang i-accommodate. So, thirdly, yung peace and order namin napakasama. Mamaya, pag-uusapan po natin kung paano nyo planong solusyonan yung peace and order. You've already mentioned poverty reduction, education, and healthcare. Glenn, sa San Jose del Monte, paano nyo pinaplanong solusyonan ito? Well, sa amin po, we have a different situation dahil majority of our constituents are relocatees Yes. from Metro Manila. Same as in Caloocan. No, palagay ko mas malaki pa yung sa amin. So, Nauna lang yun sa amin sa Bagong City. basically, kailangan namin doon sa amin yung mga mahalagang infrastruktura. Alam naman natin na yun ang daan para pasukin ka ng progreso. So, yun po ang ating pinaglalabang ngayon. Sana, bagamat karamihan ng relocatees dito sa Metro Manila itong dinadala sa amin, sana naman ay matugunan din kami ng solusyon tungkol doon sa mga oportunidad para sa pangkabuhayan ng ating mamamayan. How about and healthcare po? Well, we have programs for health and education. Meron po kami sa ngayon, malaki po pondo namin sa scholarship. And sa health po ay currently we are now upgrading our hospital. So siguro po by third quarter of this year, baka matapos na yan. Sa buong bansa po, isang malaking suliranin ang problema sa droga at kalaki po nun ay yung peace and order. Paano nyo po ito susolusyonan, Glenn? Glenn? Sa Makati po. Alam nyo, isa sa mga problema ng Makati at matagal na namin pong problema, wala po kaming sarili naming rehab center. Napakamahal ng lahat ng rehab center po nga. Siksikan na nga ang lahat ng government rehab centers. Dapat makapagtayo kami ng sarili namin para mai-offer namin. Yung lalo pa lang yung nagsisimula pa lang. Mailagay na kagad doon para maitigil po namin. Karamihan naman po ng problema namin, yung pagnakawan, yan pong mga konting away-away. Dahil galing din po sa droga Yes. Kaya dapat masolusyonan ng maigi yan. Alam nyo, yung Vice Mayor namin, Kid Peña, dapat siya ang head by law, yung anti-drug problem namin. Kaya lang, tinanggal po sa kanya yun
mabait lang po yung vice mayor namin at hindi nagre-reklamo. Kaya nga po sinasabi namin, kung kami po ang papalarin ngayon, magkakaroon po ng talagang seryosong effort para itigil yung drug problem na yan. Maraming salamat, Rene. Nani? Alam mo, Cathy, yan ang isang usapan namin ng aking mayor na kung kami ay papalarin, ibibigay niya sa akin yung chairmanship ng City Anti-Drug Abuse Council. Na kung sa batas ng pagbabasihan natin, tama si Rene, dapat ang vice mayor ang chairman yan. So ako yung may konkretong plataforma para sa labanan ng droga. Alam mo, sa amin, Cathy, out of 188 barangays, according to 188 barangays, infested lahat ng drug pusher. And 12 out of the 188 barangays are suspected to be drug laboratories. So there will be an intense campaign. If ever we make it into the City Hall, there will be an intense campaign against drug abuse and the problem that arises or brought about by the illegal drug issue. No? And just like Rene, we are also planning, kami nagpaplano rin magpatayo ng sarili naming drug rehabilitation center dahil sa amin, kasaming ng mayor ko, ang tingin namin sa drug addict ay biktima. Biktima na kailangan ng kalinga ng pamahalaan lungsod. And through the drug rehabilitation center, we hope we can transform them and maibalik namin sila sa normal na buhay. Glenn? Sa amin po ay, alam nyo, dahil kami po ay, yung aming sektor at hindi mahihirap. At alam naman natin na kapag isang komunidad, lalong-lalo po ng mga trabaho, napakadali po talaga pasukin ng mga drug syndicates. So, kagaya po sinabi ni Vice Mayor, ay kung makukuha ko po itong Vice Mayorship ng aming syudad, I will head the SADC sa amin ang tawag. Okay. Siguro po, hihingin ko po sa Mayor namin na empower itong SADC para magkaroon tayo ng massive drug abuse programs. Saka, alam niyo, itong problema sa droga, it's not about sending these drug dependents to the rehabilitation centers. Kundi ang sa atin dito, kung paano natin mapipigil itong itong menace na ito, kung paano natin mapipigil itong mga drug lords. Alam naman po natin na naglipa na yung mga yan dyan. Sa bawat kanto ng ating lalawigan, ay nandyan po yung mga yan. Siguro po, talagang kailangan lang mayroong determinasyon. Yung mga pinuno ng ating, magkaroon ng determinasyon ang bawat isa. Isa rin po sa nais naming malaman yung mga programa nyo naman para sa employment, sa trabaho po at job and income generation. Kayo po. Una po sa Makati, dapat maging business-friendly. Alam niyo po, hindi po ba business-friendly ang Makati? Hindi po, kasi bagsak kami sa red tape compliance namin sa anti-red tape law. That means, hindi po kami business-friendly. Ngayon, makikita nyo na hinihila na ng ibang LGUs yung mga businesses na sa Makati. If we lose businesses, we lose jobs. We lose jobs, it is equivalent sa poverty. So, kailangan ang unahin natin, yung kailangan business friendly in the sense na yung pag nila ng mga permit, pwedeng online payment na para hindi biktima ng mga fixer sa City Hall. Tapos, yung mga building permits namin, dapat wala na yung yung kukunan ka ng ganito, pengi ako ng isang condominium, wala na dapat yan. And it can be solved by online payments of all permits para hindi nagkikita yung mga tumatanggap ng bayad sa City Hall at saka yung kumihingi. Now, if we become business-friendly, I am sure that we can maintain job growth in our city. Maraming mabibigyan ng trabaho. Besides, kailangan may financing din, kahit microfinance, sa mga maliliit na mga naghahanap buhay because that is one help para matugunan ng mga lumalaking tumataas na pressures dito sa ating pamumuhay. Nani? Sa amin, Cathy, we would like to bring back we would like to bring back Caloocan to what it was known before as the most industrialized city in Metro Manila. So marami pa kaming bakanting lote sa Caloocan, no? Marami pa kaming space lalo na sa District 1. And we want to convert that to some industrial parks.
special economic zones. No? Yan ang aming urban planning, urban development planning ng aking mayor. If I may, Nani, but how do you propose to do that when alam po natin na isa sa mga problema sa Caloocan ay trapiko? Well, marami kaming lupa, marami kaming properties na pwedeng magkaroon ng bypass road going to NLEX. It takes a lot of study, it takes a lot of funding, but I guess if we have the political will to do that, no? If Bukawi and May Kawayan, Bulacan have their own bypass roads going to NLEX, magkaroon na kami ng opening sa NLEX, I think business and big industry tickets would be coming in. Now, talking about tax, we have the same problem with about taxes. No? Kami yata isa sa mga pinakamataas na tax rates dito, business tax rates sa Metro Manila. And being the presiding officer, being the head of the council, I would give it some second look. No? And give it some second look on sa mga tax measures na masyadong general na nagiging tool for corruption. Sometimes yung tax measures, we have to be specific eh. So ang assessment, specific din. Kasi kung general ang assessment procedure, yun ang mga tools for corruption eh. And in that way, just like Rene, ang vision namin is to make Caloocan business friendly too, no? Maging one-stop shop, no? Sa City Hall ang pag-apply ng business permit, ang mga assessment ng business taxes maging specific at saka mawala ang red tape. So sa'yo, malabanan lang namin yung krimen ng korupsyon sa City Hall, magbabalikan ang mga negosyante sa Caloocan. Glenn? Well, like what I said a while ago, sa amin po kami kasalukuyan ng umumbita para ng mga investor. Ano? We have designated certain areas in our city for special economic zones. Pero sad to say, ang mahalaga po talaga sa amin, pasukin kami muna ng malalaking infrastruktura. Ano ho ang bentahe ng San Jose del Monte? What can attract investors to your area? Well, kami, flood-free po kami. First thing, At saka, in terms of manpower, nandun po sa amin ang karamihan ng manpower. And in our skills training program, napakarami na po namin naturuan, napakarami na gumraduate. Pero ang problema lang na nanatili pa magpasa hanggang ngayon, ay yung pag-oportunidad kung saan sila papasok ng trabaho. Pero nakahanda na po ang aming mamamayan. Binigay na po namin sa kanila yung proper trainings para po sa pagdating ng oportunidad na hinihintay na namin. Ingrained po sa kultura nating mga Pilipino, lalo na po sa politika, itong padrino system, patronage politics. And the analysts have said that this has existed centuries ago when the Spaniards came and conquered our country. Sa tingin niyo po, paano natin mababago itong kultura ng padrino system sa politika? Yan po, ipakita natin na talagang ang ating pong pamahalaan ay dedicated sa pagsisilbi sa lahat ng mamamayan. Kahit kalaban o kakampi. Pagkatapos, bigyan lahat sila ng oportunidad para umunlad. Kung ganun po at pantay-pantay ang pagtingin, pati po mo, inaanak mo, mag-i-enjoy sa ganung pamamahala po eh. So everybody will reap the benefits. Correct. At hindi na kailangan ng padrino system. Nani? Ako, I believe para mawala ang padrino system, yung leadership by example. Leadership by example na kung ang pinuno ng City Hall ay hindi sumasang-ayon or hindi nag-adhere sa padrino system, down the line, susunod yan eh. Secondly, iliwanagin natin ang mga sistema sa bawat departamento. Gaya nga na nasabi ko kanina, kung specific ang mga functions ng mga departamento at kayang sundin ng malinaw at simple ng mga taong bayan, susunod ang bureaucracy eh. Kasi kung ang bureaucracy magulo, kailangan mo ng padrino system dahil lahat ng tao nagmamadali eh. Pero kung simple lang yan at maliwanag sa tao ang kanilang gagawin, I think bureaucracy will follow. Glenn?
Alam niyo po, bahagi na ng kultura yung padrino system natin eh. Pero pinakamahalaga po dyan eh, kung sino po yung maupo na pinuno ng isang lugar, yung pong political will lang dapat na ipatupad natin. Political will, corruption. Rene, you have given us kanina kung ano sa tingin mo yung mga solusyon para mabawasan ang korupsyon Apo. kung ikaw ay mananalo. Ikaw din, Nani. How about you, Glenn? Ano sa tingin mo ang solusyon sa korupsyon sa inyo, sa San Jose del Monte? Well, per se, alam naman natin kahit saan dito sa ating bansa, nandiyan po yan, no? Well, kagaya po na sinabi ko kanina, it's political will. No? But So, there can you has give to us be- any solid ways on how we can lessen corruption in the system? Well, sa local government namin, kailangan po siguro talaga, alam naman natin yung kung bakit mayroong corruption dahil unang-una, siguro nasa kultura na rin yan, no? Kanya nandyan yan, kanya nananatili na nandyan. Para matanggal natin yan, hindi man natin pwedeng tanggalin lahat yung empleyado ng ganun-ganun lang. Ano? So, kailangan po yung transformation. So, we can think of ways na like, siguro, taasan natin yung kanilang benepisyo. Huh? Alright. Bigyan natin. Bilang panghuli po, mensahe nyo na lang po para sa ating mga manonood. Unahin natin si Glenn. Well, para po sa ating mga botante, well, number one po nating pamantayan, sana ay tingnan natin yung track record ng bawat tumatakbo. Pinakamahalaga po ito. Alam po natin, alam naman natin, lumalabang kandidato rito, matatagal ng politiko. So, ang atin na lamang gawin, tingnan natin yung track record, kung sino yung merong magawa maganda, kung sino yung merong epektibong programa na naipatupad. Nani? Para sa mga kababayan ko sa lungsod ng Caloocan, bagamat ako isang bagong mukha sa politika, siguro tignan natin kung ano talaga ang plataforma na aking inululunsad at isasagawa dahil ang Caloocan ngayon ay sobrang kawawa na. Siguro naman kailangan na ng bagong mukha, bagong sigla. At sana payagan niyo si Nani Almeida maging instrumento ng tunay na pagbabago dito sa lungsod ng Caloocan. And Attorney Rene. Sa akin pong mga kababayan sa Makati, una nagpapasalamat po ako sa mga maiinit niyo pong pagtanggap sa amin. Kasama ko po si Vice Kid Peña ng Partido Liberal. Umasa po kayo na gaya ng aming ulit na sinasabi, bit-bit po natin ang pagbabago at makakaasa po kayo na ang yaman ng Makati para sa Makati lamang. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong tatlo sa paglalahad ng inyong mga plataforma de gobyerno sa ating mga manonood. Magbabalik pa po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Alam mo, Kathy, malaking hamon talaga sa mga kakandidato nitong eleksyon yung paano nila mapapaunlad yung kanilang mga syudad o bayan. Dahil yung mga naririnig natin na maraming obstacles dito, yung mga problema sa droga, problema sa traffic, problema sa poverty, at marami. At paano talaga nila, sa plataforma nila, programa nila, paano talaga nila masosolusyonan ito para mapaunlad ang kanilang mga distrito? Dito rin sa ating programa, Robert, nakikita rin natin sa dami na rin ng interviews natin isinagawa, no, nakikita natin kung sino talaga yung mga politiko na merong solidong programa at yung mga puro mga motherhood statements lang ang binibitiwan. No? Kaya po sana bilang mga botante ay maging mapanuri. Wag po nating bibilin yung kanila mga napaka-general na pinagsasasabi. Kailangan talaga may konkretong solusyon sila kasi naririnig natin problema sa droga. Every election, yun naririnig natin problema ng poverty, traffic, at lahat, electricity, gasolina, yun ang parating naririnig natin. Pero ano ba talaga ang konkretong solusyon na pwede nilang gawin kung sakasakali sila ay manalo itong eleksyon na ito? At yun nga, para sa ating mga botante, really vote wisely. Pinasasalamatan namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177.
Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Bilang isang matalinong botante, kilatisin po natin na mabuti ang mga ginagawa at mga pinaplano ng ating mga may sapat bang programa para sa mamamayan para matugunan ang mga pangangailangan? Sana ay nakapagbahagi muli ang aming programa ng karagdagang impormasyon para makapili po kayo ng nararapat na iboto ngayong halalan. Ako, si Cathy San Gabriel. Ako naman si Robert Tan. Magandang araw sa inyong lahat.